News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, 8 power producers posibleng nagsabwatan para sa big time na power rate increase ayon sa Department of Energy. Korte Suprema naglabas na ng panuntunan para sa mas mabilis na pagdinig sa ilang taunang Maguindanao Massacre case. Preliminary investigation ng DOJ muling inisnab ng anak ni Janet Napoles kaugnay sa multi-million tax evasion case nito. Publiko pinalalahanang magpa-check up bago sumabak sa mga party ngayong holiday season. Balitang negosyo, ang DTI muling tiniyak ang mahigpit na pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Balita sa ibayong dagat, UN Secretary General Ban Ki-moon nanawagang buhayin ng mga alaala ng yumaong South African South African leader Nelson Mandela. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Miyerkules ngayon, Desyembre 11, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Wayne de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DYKR 1161 RMN Calibo, DXBC 693 RMN Butuan, DXKR 639 RMN Coronadal at sa Matagay, Iloilo. Live international via Ustream. Search for RMN Manila, WRMN New York, USA. Live rin tayo at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong bayan. Sinisiho ng Department of Energy ang 7 power producer na posibleng nakipagsabwatan kaya't umabot sa 4 na piso y 15 sentimos ang magiging dagdag sa singil sa kuryente ng Meralco na tatagal hanggang March 2014. Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Energy kahapon, sinabi ni Energy Undersecretary Raul Aguilos na abot sa lang dapat sana sa piso y 58 sentimos ang magiging dagdag sa singil sa kuryente dahil sa maintenance shutdown ng Malampayan Natural Gas Plant sa Palawan. Pero sinabayanaan niya ito ng unplanned outage ng Santa Rita Power Plant na pinatatakbo naman ng First Gas Power Corporation, San Lorenzo ng First Gen Corporation, Pagbilao Power Plant, Masinloc Power Plant ng Team Power, Gen Power, Calaca Power Plant at Ilihan Power Plant ng KEPCO. Malaki rin anya ang kontribusyon ng sabay-sabay na pag-shutdown at unplanned maintenance ng 3 planta na yan ng kuryente sa Batangas sa pagtaas ng presyo ng kuryente na binibili naman ng Meralco sa mga power plants na yan. Pero sa interview naman ng RMN kay Energy Under Regulatory Commission spokesman attorney Francis Juan, sinabi nito na yung pagtaas raw ng singil sa kuryente ngayong buwan ay parte ng pag-recover ng Meralco sa kanilang generation cost. Pagdating doon sa pagtataas ng Meralco ng singil niya ngayong Disyembre, ito ay parte ng proseso ng pag-recover nila ng kanilang generation cost. Pero ito ay sumasailalim pa sa confirmation at post-verification proceedings na kung saan tinitingnan din yung prudency ng kanilang sourcing ng kuryente. So ito ay sasailalim pa rin doon sa proseso ngayon. Ang nangyayari lang kasi ay kinakailangan ng mga distribution utilities natin na mag-adjust ng kanilang rate buwanan kasi kailangan naman nilang makolekta yung dapat nilang bayaran sa mga pinagbilhan nila ng kuryente. Si Energy Regulatory Commission spokesman attorney Francis Juan sa interview ng RMN. Ang Department of Energy pinagsusumiti naman ang Kamara ng proposal para solusyonan nga ang mataas na singil sa kuryente. Kasama natin sa balita, Conde Batak. RMN Report.
Isusumite ni Mindoro Oriental at Chairman ng Committee on Energy, Reynaldo Umali, ang Department of Energy ng proposal kung paano mareresolve ang problema sa pagtaas ng singil sa kuryente. Ito ay kahit pa nagkasundo ng Energy Regulatory Commission at ang Meralco sa pautay-utay na singil sa dagdag na 4 pesos and 50 cents per kilowatt hour na singil sa kuryente. Sa pagdinig ay pinaliwanag ni Ivana de la Peña na Vice President for Regulatory Affairs ng Meralco na ang sanhi ng dagdag na singil sa kuryente ay bunsod ng Malampaya shutdown noong November 9 hanggang December 8 kung saan tumaas ang halaga ng generation cost para masustain ang supply ng kuryente sa mga kabahayan. Bukod dito, ang dagdag na singil ay bunsod na rin ng sunod-sunod na maintenance at shutdown ng 8 power plants. Tiniyak naman ng Meralco na hindi permanente ang mataas na generation cost sa oras na matapos ang maintenance sa mga power plants. Iginit pa sa pagdinig na vintage o luma na mga power plants at wala nang bagong naitayong power plants dahilan kaya kailangan na pagsasaayos dito. Pero binigyan diin naman sa komite na na-anticipate ito dapat ng DOE at nagawa na ng paraan para magapan ng dagdag na singil. Bukod dito ay pinapagamit din ang Malampaya Fund para matugunan ng dagdag na singil at hindi na maipasa ang dagdag na bayarin sa mga electric consumers. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Naglabaso ang Korte Suprema ng mga panuntunan para mapabilis ang paglilitis ng Quezon City Regional Trial Court. A Branch 221 sa Maguindanao Massacre Case. Sa ilalim ng nasabing panuntunan, inaatasan ng mababang korte na gamitin ang Judicial Affidavit Rule sa pagdinig sa kaso kung saan kailangan na lamang magsumite ng sinumpaang salaysay ang mga nalalabi pang testigo sa halip na sumailalim pa sa direct examination. Inatasan din ng Supreme Court ang Quezon City RTC Branch 221 na magsagawa ng bukod sa napaglilitis sa mga akusado na natapos na ang paghaharap sa ng ebidensya ng prosekusyon. Pwede na rin desisyonan ni Judge Jocelyn Solis Reyes ang mga mosyon na magkabilang pa kampo kahit pa tapos o hindi pa tapos ang presentasyon ng ebidensya sa lahat ng mga akusado. Inutos din ng Supreme Court ang pagtatalaga ng korte ng ikatlong assisting judge na hahawak sa arraignment, pre-trials at mga mosyon na hindi naman direktang may kinalaman sa merito ng kaso. Nab na naman ni Jean Napoles mga kasama sa ikatlong pagkakataon ang pagsumite ng counter affidavit hinggil sa 32 million pesos tax evasion case. Tanging si Attorney Romeo Villarta lang kasi ang humarap sa isinagawang preliminary investigation ng Department of Justice para kay Napoles kung saan wala rin itong dalang written authority mula sa kanyang kliyente. At dahil dito, kinwestiyon ng abogado ng Bureau of Internal Revenue dahil noong nakaraang pagdinig ay isang Attorney Tolentino naman ang humarap sa nila. Kaya naman hiniling na abogado ng BIR na magdala si Villarta ng written authority mula kay Napoles sa susunod na hearing sa December 17. Inatasan din ni Assistant State Prosecutor Stuart Alan Mariano ang BIR na magsumite ng reply affidavit sa susunod na hearing. Hinggil pa rin sa counter affidavit ng mag-asawang Janet at Jimmy Napoles na naharap sa 60 million pesos tax evasion case. Matatandaan si Villarta rin nang humarap noon sa panel of prosecutors bilang kinatawan na mag-asawang Napoles bago ito hawakan ng ikatlong abogado. Nagpaalala ang Philippine College of Physicians sa publiko na huwag kalimutang magpa-check up muna at magkaroon ng healthy lifestyle bago sumabak sa mga party ngayong holiday season. Ayon kay PCP Vice President Dr. Anthony Leachon, malapit na naman kasi ang Pasko at bagong taon kung saan karaniwang naghahanda mga tao ng mga masesebo at matataas sa kolesterol na mga pagkain. Anya sa mga ganitong panahon din, tumataas ang bilang ng mga inaatake sa puso. Naman paalala ni Leachon, dapat ilista ng mga taong may sakit sa puso ang kanilang mga gamot, mga araw ng kanilang check-up at huwag itong libanan. Payo ni Leachon, dapat mapadami ng kapag napadami raw ng kain ay piliting mag-exercise ng kahit 30 minuto pagkatapos kumain o di naman kaya ay maglakad ng kahit isang oras. Dagdag pa ni Leachon, bagamat nasa white alert ang mga ospital sa buong bansa tuwing holiday season ay maraming established o veteranong doktor ang nagbabakasyon rin kung saan naiiwan yung mga doktor na hindi pa gaanong biyasa sa mga may sakit o sa sakit sa puso. RMN Nationwide Report. Nakaligtas po sa pamaril. Kasama natin sa Balita Live si Charm Gabileo ng RMN Iloilo. RMN Report. Sugatan ng isang radio reporter sa Iloilo matapos barilin ng riding in tandem kagabi. Nagtamo ng tama sa kanyang kanang paa si Jonavin J.R. Villalba,
Reporter ng DYOK Aksyon Radyo ng paulanan ng bala ng dalawang suspect sakay sa itim na XRM motorcycle pasado alas 12 kagabi. Katatapos lang ng kanyang duty si Villalba at habang nasa harap ng kanilang bahay, ito ay pinagbabaril ng dalawang suspects na nakaitim na naka-jacket at naka-helmet. Siyam na empty shells ng 9mm pistol at 3 slugs ang na-recover sa lugar ng insidente. Kasalukuyang ginagamot sa isang pribadong ospital si J.R. Villalba. Kasama mo sa DYRI Ariman Iloilo, ang back-to-back number 1 sa Iloilo. Sam Gabileo, Tatak, Ariman. May paalala ho ang Department of Labor and Employment sa mga employer ng pribadong kumpanya hinggil sa pagbibigay ng 13-month pay sa kanilang mga empleyado. Sa inalabas na Labor Advisory ng ahensya, sinabi ni Labor Secretary Rosalinda Baldos na ang pagbibigay ng 13-month pay ay isang paraan ng pagkilala sa mga manggagawa sa pangunahing puwersa sa productivity, ganoon din sa competitiveness at profitability ng kumpanya. At batayan niya sa Presidential Decree No. 851 at implementing rules and regulations sa mga employer ay obligadong mabigay ng 13-month pay sa kanilang manggagawa. Kung ang manggagawa ay nagtatrabaho sa kumpanya ng buong isang taon, ito ay dapat makatanggap ng isang buwang sweldo bilang 13-month pay. Ito ay kinakailangan namang maibigay sa mga empleyado na nagtrabaho nang hindi bababa sa isang buwan sa loob ng buong taon bago o pagsapit ng December 24 na walang pinipiling employment status. Ang Palasyo buo ang financial support sa tanggapan ni Lacson. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. Report! Magiging bukas ang bulsa ng pamahalaan para kay Rehabilitation and Recovery Secretary Panfilo Lacson. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, batay sa memorandum order na inilabas kahapon ay inaatasan ni Pangulong Noynoy Aquino ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan na makipagtulungan kay Lacson para sa rehabilitasyon ng mga lugar na nasalanta ng Bagyong Yolanda. Kaya inaasahan na niya na lahat ng resources na kakailanganin ay magagamit ni Lacson para magampanan ang kanyang tungkulin. Matatandaan na tatayo bilang overall manager at coordinator ng rehabilitasyon si Lacson, pero hindi naman ito masasapawan ang iba pang kagawaran ng gobyerno. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Dalawang malaking sunog na itala sa Cebu. Sa Maraten sa balita si Ken Gallinea ng RMN Cebu. RMN Report! Kabilaan ang nangyaring sunog sa dalawang barangay sa lungsod ng Cebu kahapon pasado alas 3 ng hapon at ngayong pasado alauna ng madaling araw. Sa barangay Careta umaabot sa 232 ang mga bahay na tinupok ng apoy na tumagal ng mahigit isang oras bago naapula kung saan naitala ang 1 milyong danyos. Nahirapan ang mga fire truck na makapasok sa fire scene dahil sa liit ng karsada at magkakadikit ang mga bahay na gawa mula sa light materials. Bagamat hindi pa natukoy ang dahilan ng sunog, nagsimula ito sa isang bahay sa likurang bahagi ng halfway house ng DSWD-7 at mabilis na kumalat sa dalawang sityo ng Barangay Careta. Samantala kaninang 1:30 naman ng madaling araw, mahigit 100 din na mga bahay ang natupok sa sunog sa sityo Kamansi, Barangay Quiyot, Cebu City. Ayon kay Quiyot Barangay Captain Francis Espares, nahirapan ang mga bumbero na makapasok dahil nasa interior na bahagi ng barangay ang pinangyarihan ng sunog. Patuloy na inaalam ng Bureau of Fire Protection ang dahilan ng dalawang magkasunod na sunog sa Cebu City. Kasama mo sa Arimen Cebu, Ken Gallinea, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Saglito tayo sa panahon. News Panahon. Iiral sa Northern Luzon ang amihan, yung northeast monsoon at trough of a low pressure area. Paglilinaw ng pag-asa na sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing LPA at tanging extension lamang nito nakaka-apekto sa Mindanao. Dahil dyan ang mga reyon ng Caraga, Silangang, Kabisayaan ay magiging maulap na may hanggang katamtaman na pag-ulan at paggidlat at pagkulog. Mahinang pag-ulan naman sa rehiyon po ng Cagayan, Cordillera at Ilocos, gayon din sa Aurora ang mararanasan. Sa ngayon, isa o dalawa pa ang bagyo ang inaasang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility kung saan posibleng sa Hilagang Mindanao o Kanlulang Visayas ito pumasok. RMN News Negosyo. Kasama tiyatsakin daw ho ng Department of Trade and Industry na babantayan nila ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Yan ay sa kabila na nagtataasang galaw na ng presyo sa LPG, petrolyo at kuryente. Nabatid na inaprobahan ng Energy Regulatory Commission ang pagtataas nga sa singil ng Meralco simulang ngayong Disyembre sa halagang 2 pesos and 41 centavos per kilowatt hour at tataas pa hanggang next year.
RMN News Abroad. Nanawagan ho si United Nations Secretary General Ban Ki-moon sa lahat ng world leaders na buhayin ang mga alaala ni global icon Nelson Mandela. Ito'y kasunod ho ng pagbibigay-pugay sa namayapang South African President dahil sa sakit na sa baga. Ayon kay Ki-moon, hindi palakimkim ng galit si Mandela. Ang nagagalit, kaya sana'y magaya rin ito ng ibang leader, yung positibong ugali ng yumaong Pangulo. Dagdag pa ng UN Secretary General, mas mainam na magpakita ng kapatawaran at pagpapakumbaba ang mga world leader upang maiwasan ang anumang alitan. Mga kasama live mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayon ang Miyerkules na Desyembre 11, 2013. Sa mga taga Cotabato, susunod na dyan si kasamang Michael Suwan sa RMN News Diretso Balitang Cotabato sa DXMY 729. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, itype lamang po ang RMN News Nationwide. Thank you po Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. 14 na araw na lamang, Pasko na. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, May gayak ang Weng de la Peña. Buddy Oberas. Ito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. Nationwide. Buong bansang sa boses. Balita. RMN News nationwide. Oras tatak alas 7:18 in the morning, my friends, my fellow countrymen. Tatak RMN. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS. ACOP na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhin matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong ACOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member